Ayan yun ako, kamusta po mga boss, mga master. Ito muli, Doc naman sa Moto. Nagbabalik sa isa na naman pong vlog. So shoutout kay Sunny Boy. Shoutout kay Mickey. Mickey! Mickey! Ay, si Mickey. Ayan. So may gagawin tayo ngayong araw na to. Siyempre. Alright, so ito yung gagawin natin ngayong araw. Ayan. So, schedule for ano to. Engine overhaul yung gagawin natin dito sa 110cc na scooter na to. Kasi nga, ay todas. Ayan. Dati may issue na to. Kaso medyo natagalan ng konti eh. Ngayon ayaw nang mandar. Yan. Narinig nyo? Yun na, ayaw nang mandar tapos may ingay doon sa makina pag ini-start. Pero dati kasi may ingay na to, pero yun nga. Ngayon na siya humingi humingi na siya ng tamang pagkakataon na dapat ayusin na daw siya. Ayan. So tara mga sir, gawin na natin to. Pakita ko sa inyo kung ano yung loob ng makina o ano yung makikita natin dito na ano yung mga naging cause o problema bakit nagkaganito, ayaw umandar. Ayan. Tapos may ingay din kasi dito. So tara, let's go. Alright, so ito na mga master na nahugot na natin yung makina. So set up natin again to. Ito yung set up natin pag naghuhugot ng makina. So ito, natanggal na. Okay. So pag iwahiwalay na lang natin itong mga parts. Cylinder head, itong mga plastic housing cover, yung engine cover, tapos magneto, yan, tapos ano ba, yan, yung gulong alisin na rin syempre para mabuksan. Pakita ko na sa inyo kung ano yung naging isang issue bakit ayaw na niya na umandar, mga sir. Yan. Okay. Ayaw na. Kita nyo? Ayaw na umikot. Ayan, sagad na. Ayan. Ibig sabihin yan, either tumukod. Ayan. Ayaw na. Oh. So yun ang isa sa naging issue niya. Ayaw na umikot. Ayan. So yun nga, bubuksan muna natin to para pag makita natin kung ano yung naging yung mga parts na nagkaroon ng problema kaya siya bakit ayaw nang umikot. Yan. Sige mga boss, stay tuned kayo, may pakita ko sa inyo kung ano yung makikita natin dito. Alright mga master, so ito, bago ko buksan yung makina, share ko lang sa inyo. May nakita kasi akong isang hindi namin alam kung bakit paano nangyari. Tinatanong ko nga kay Sunny Boy kung kasi may nag-check up nito. Pina-check niya kasi ito sa ibang albularyo. Hindi ko lang alam kung baka napihit lang. So, nakalagay tayo dito sa tinatawag na TDC, top dead center tinatawag. So, baka may problema dito. So, chinek natin yung piston kung nakatap. Okay, nakatap naman yung piston. Yan. Yung ginagawa ko pag gusto makasigurado kung nakatap yung piston, kung nasa ibabaw. Gamit ko lang ng screwdriver. Yan. So nakatap naman. Ang kaso, okay, so yung naging napansin ko dito, ayan. Makikita nyo yung camshaft, yung position ng cams. Ayan oh. Sa liwa, dapat yan pantay. Pag ganito dapat yan. Pantay dapat yan dito. Yan, yung dalawang bolt. Tapos ito yung kung makikita nyo, ito yung, ayan yung kanyang marker. Ayun, yung bilog na yan. Yeah, yung bilog na yan dapat dito yan nakatapat. Dito sa gitna. Dito dapat yan. So nangyari, dito siya nakatap sa baba. Dapat ganito yan, oh. Yan, ganyan. Ganyan dapat yung position nito mga boss, mga master. Ayan yung pinaka-top dead. Makikita nyo may dalawang guhit. Ayan pa mga marker na yan, oh. Yung kabilang side niya may dalawang guhit na yan. Ibig sabihin, pantayan dito. Tapos ito yung pinaka-gitna center. Ito yung pinaka ano niya pag tinatawag namin na tawag dito yung timing. Yan dito. Ayan. So napakadali mag-timing ng lalo mga ganito Honda Beat. Kasi nga makita niyo mga marker niya, ayan yung dalawang side na guhit tapos yung bilog. Yan. Pag ganyan yung position niya. So ganito dapat yan. Pero dapat sa magneto naka-timing din dapat dito. Kaso ang layo. Kita nyo, wala sa timing. Ito yung marker ng timing niya dapat. So, nangyari, andito siya sa baba. Babalik ko, ikutin ko ha. Yan, ito yung timing. Ito yung tinatawag na top dead center.
So pag naka-top dead ang magneto, dapat yung piston naka-top dead din yan. Katulad yan, naka-top dead na. Ibabaw na yan. So dapat timing din dito. Dapat naka-timing na rin dapat yung camshaft gear. Yung camshaft gear, yan, dapat naka-timing yan. Kasi pag hindi naka-timing yan, possible yan talaga magkakaroon ng problema, misfire o kaya yung mga valve, yung exhaust saka intake valve pwedeng tumama o humalik yun sa piston. Kaya nangyari dito, hindi na siya maikot. Ayan o. Ayan, kata nyo. Hindi na maikot. Kasi ang nangyayari dito, tumutukod na yung barbula. Yung tinatawag na valve, yung intake o kaya exhaust valve. Tumutukod doon sa piston. Kaya hindi siya umikot. Kaya nakakapagtaka, paano nangyari na nawala sa timing yan? Nakakapagtaka, paano nawala? Ang layo ng tinalon. Ang layo ng tinalon niya mga master. Hindi lang isang ngipin. 2, 3, 4 na ngipin, mga ganon. Simula dito sa gitna. Ilan yung tinalon nyo? Simula dito, dito tayo. 1, 2, 3, 4. Yan. Mga 4 na ngipin. 4 o 5 pa nga yata. Yan. Ganon kalayo yung naging talon ng sprocket. Camshaft sprocket. Yan. So, ito. Bubuksan na namin to para makita pa kung ano yung mga possible, kung tinamaan ba yung valve, kung bumaliko. Syempre, ano yan hahalik sa piston, tutukod. Kung bumaliko yung valve. Yan. Tapos sana walang gasgas yung black para para safe naman. Walang gasgas. Ano boy. Yan. So, yung mga gawin namin dito, yung sigunyal, check namin kung kailangan palitan ng bearing, kung sigunyal may problema, papalitan ng bagong sigunyal. So yun na, update ko kayo mga sir. Buksan ko lang. Alright, ito na mga master. Ito sa mga nag-aabang, nag-aantay na malaman kung bakit. Ano ba yung mga nagiging tunog, dahilan ng tunog ng lalo sa mga naka ganitong modelo, mga 110, 125cc. So, not mention na lang yung pangalan ng brand dahil baka makapiright na naman tayo. So, yung mga nagkakaroon ng issue na maingay, yung parang tunog big bike. Marami tayong na niyan, minsan may nakakasabay tayo sa kalsada, naririnig natin yung tunog ng motor, parang big bike. So, share ko sa inyo ano yung mga naging dahilan. Last video ko nito, meron na akong shinare nito, yung ganitong modelo na 110cc na ganitong modelo. Yung maingay yung makina, yung parang may tunog something, yung parang tunog jet yung makina, parang big bike. So ito yon mga sir. Pero bago ko ipakita kung ano yung dahilan ng tunog na yon, ito muna. Kanina yung shinare ko yung wala sa timing offset, yung parang wala sa timing. Yan nangyari yan, nakita nyo yung malaking bilog na to, yung tinatawag na intake valve. So mapapansin nyo, ayan nagkaroon ng butas, ng singaw. Ibig sabihin tumukod siya. Paano ba natin makikita? Ayan yun, dito kitang kita siya. Naka-close yung nito, yung mga valve. Naka-close yung intake, naka-close yung exhaust valve. So dapat wala tayong makikitang butas. Ayan, makikita nyo, ayun kitang kita, ayan. Baliko mga paps. Yan, nakita nyo, ang laki ng siwang, sili, ayan, nakita nyo, ayan, tagusan. Kitang kita yung likod, yung butas. Pero dapat yan close yan, kasi nga naka top dead, ibig sabihin resting point o yung naka-close dapat yung mga valve. Pero nangyari dito, ayan bumaliko yung kanyang intake valve. Yung exhaust naman, yung exhaust wala, ayan walang problema. Yung exhaust valve, hindi naman tinamaan. Ang tinamaan lang yung intake. So nakita niyo yung shinare ko kanina, parang bakit wala sa timing yung wala sa timing yung camshaft gear. Hindi ko naman masabi kung ba, kasi parang malapakalabo naman tumalon nun yung tatalon yung kadena, yung timing chain tatalon. Tumalon ng isa siguro suntok sa buwan pa pero yung ganun kalayo, yung anlayo ng tinalon ng ngipin, halos 6 na ngipin yung tinalon parang umikot siya ng ganun yung camshaft gear. Well, hindi naman natin siya pwede sabihin na human error, baka lang may pumihit. Baka may pumihit at hindi na ibalik yung tamang timing. So ito pa yung dahilan ng bakit maingay yung naririnig nyo parang tunog big bike ng motor, lalo sa mga ganitong modelo.
Hindi lang po sa mga 110 ha, sa mga 125cc meron din yun. So boy, hawakan mo boy. Ipakita lang natin. Ito lang dito. Ayan. So, ano ko lang, paparinig ko lang sa inyo. Okay lang, medyo sumasabit kasi yung timing chain. Hanapan ko lang ng yan. Yan. Okay. So yung yun yung dahilan bakit yung parang nagtutunog big bike yung motor ninyo. Na hindi ma-explain ng ibang mga mekaniko na hindi nila mahuli-huli. Sabi nila baka ganito, baka ganyan. Camshaft, rocker arm, baka yun ang problema. Para ito yung nagiging problema talaga. So may bumagsak din na makita nyo. May bumagsak na parts to ng parts to ng bearing. So sa kabilang side. So baklasin lang natin para makita natin kung positive ba na galing to sa bearing itong part na to. Tanggalin ko lang to. So pagtatanggal pala nito, ganito lang yung ginagamit natin. Wait lang ha, pakita ko lang. So pagtatanggal pala nung camshaft, ano lang to? Gagamit lang tayo ng mga bagay-bagay. Ayan. Gamit lang kayo ng spacer. Ayan. Ayan. Tapos pupok-pukin lang. Diba? Pupok. Sa mga ganitong modelo 110cc ng ganito, pag pupukpukin kasi mapapansin niyo yung yung timing chain nandito rin sa kabilang side. Sa mga 125 kasi yung timing chain nandito sa kabila, nasa right side. Kaso dito sa sa 110cc nasa left side na siya. Ibig sabihin pag tinanggal niyo yung sigunyal, dapat ay ganito lang naman yung basic niyan. Simulan ko. So, umipit. Ayusin ko lang yung yan. So sa pagtatanggal nito, iyahanin nyo lang siya. Iyahang nyo lang ng ganyan. Para hindi maipit yung timing chain pag pinukpok palabas. Parang ganyan. Pakita ko lang yung sample kung paano. Pero hindi ko na papakita yung buong demo. Nyo lang, tapos pupukpukin lang ito. Iwasan nyo lang na maipit yung maipit yung timing chain kasi siyempre pag naipit yung timing, kaya ganyan yung posisyon, ibababa nyo. Tapos yun lang ganyan, pupukpukin lang. Alright, so yun. Okay, so hindi ko naman dapat talaga i-share yung pagtatanggal nito. So para lang magkaroon kayo ng konting idea sa mga kaibigan natin na mga mechanic natin na kaibigan. Baka kasi first time yung magbaklas ng ganitong modelo, mga 110cc. So sabi ko nga, ingatan nyo yung timing chain. Kasi nakapasok yung timing chain. Pag hindi nyo binabayan, pwedeng maipit. Sasira yung timing. Pagbabalik naman ito, ganun din mamaya. Kailangan may tagahawak. Tapos pero hindi na pupukpukin Hindi na pupukpukin. Hindi pwedeng pukpukin pabalik yan. Pagtanggal lang pwedeng pukpukin. Pagbabalik naman ito, yung pagbabalik niyan mamaya, ang gagawin dito, kasi nga, sa mga ganitong modelo, pag nagpalit ng sigunyal, hindi to katulad ng ibang mga brand na pwede mong isuksok na lang. Yan. Ito hindi. Kasi nakita nyo, paano natin tinanggal kanina, pinukpok pa natin. Hindi pwedeng ibalik ng pinupukpok. Halimbawa, ikakabit naman, tapos pupukpukin naman dito sa kabilang side. Hindi pwede. Mawawala sa alignment yung sigunyal natin. Ang gagawin natin dito, isang technique dyan, gagamit kayo ng butane. Ito torch nyo, ito. Iinitin to. Itong housing ng yung pinagkakabitan ng bearing. Yan, iinitin yan. Iinitin, yan, hanggang sa
Pag uminit na yan, mga around 15 to 20 minutes mo ininit, ano yan, ang tawag dito, i-impis yan, kumbaga sa ano, para siya magsishrink siya, liliit, lalaki yung, kumbaga ito, lalaki yung butas niyan. Pag sinuksok to, pabalik na, maluwag na siya. Tapos antayin nyo lang pagkakabit, wag nyo munang, wag nyo gagalawin, ikabit nyo yung kalahati ng crank. Pagkabit ang kalahati, lagyan nyo ng bolt, antayin nyo siya matuyo, lumamig. Excuse. Pag lumamig na siya, pusa nang hihigpit. Yan. Tapos pag excuse po. Kapag lumamig na at mahigpit na, saka nyo tanggalin yung kalahati ng cover, saka nyo lagyan ng gasket. Saka nyo i-gasket. Huwag nyo muna lalagyan ng gasket nito habang iniinit kasi possible baka maluto o maanuan ng apoy yung gasket. So, yun lang yung technique nito mga sir. Pinakita ko lang sa inyo. So, mamaya palitan lang namin. So, ito pakita ko na pala yung naging issue rin nito. Okay, makita nyo yung bearing niya. Ayan o. Makita nyo yung bearing. Ayan o. Hiwa-hiwalay na. Ayan, makita nyo. Ayan o. Hiwa-hiwalay na siya. Yung pinaka-corona, nakita nyo. Diba? Laki na espasyo. Nasira na yung nasira na yung pinakang corona niya. Yun yung kanina pinakita ko, nasaan na yun? Wala na boy. Yung kaninang hawak-hawak natin na yun, dito galing yun, natanggal na. Hindi ko lang makita kung saan ko na ilagay. Ayan, ito yung ito yung nahulog galing sa loob ng makina. Ayan. Itong part na to, dito yan mga sir. Dito yan sa part ng bearing. Ayan, kita nyo yung bearing, wahiwalay na. Naghiwa-hiwalay na yung mga bearing. Kita nyo. Ito yan ito yung bakal na yon. Yun. Ito siya. Dito siya dapat. Ayan. Dito yan Ayan. Diyan yung bearing, yung itong bakal na nahulog. Ayan. Dito yung galing. Natanggal na. Ito, gagamit tayo ng butane. Kasi para may kabit dito yung sigunyal kasi hindi may sasalpak. So kailangan initin to. Yan. Itong part na yan, iinitin yan. Ito yung inaanawan ko ng apoy. Iinitin to. Approximately mga 15 minutes, 15 to 20 minutes. Depende. Pero kung gusto nyo masubukan, halimbawa 10 minutes, yan, subukan nyo isalpak kung papasok na ng smooth o yung parang hindi na siya persado pag ikinabit nyo yung sigunyal. Okay, alright mga master, sa mga boss. So kanina pa nakita ko lang sa inyo yung mabilisan lang, yung iniinit natin yung crankshell, yung pagkakabitan ng sigunyal. Mabilisan lang kasi kaya hindi kasi walang iba magbibideo kasi nga dalawa kami ni Pop Sunny Boy. Kasi kailangan maghawak ng timing chain. Pagbalik kasi nung sigunyal, kailangan may nakahawak ng timing chain dito sa kabilang side para hindi maipit pag suksok ng sigunyal. Kaya dalawa kaming tulong kami kanina. Kaya wala nang nakapag-video pag yung pagsaksak namin ng sigunyal. Tsaka ito, pag naikabit nyo pala yung sigunyal mga boss, mga master. Para to sa mga mga kapwa natin, mga mekanika, share ko lang to. Pag naikabit nyo na yung sigunyal, syempre mainit pa tong side na to, yung pinag-initan ng torch. Maluwag talaga yung pagkakabitan, talagang sobrang luwag. Hanggang sa habang lumalamig yung crankshell, yung ating crankcase, habang lumalamig, saka lang umihigpit yung pinaka-housing ng bearing, yung pinagsalpakan na tong sigunyal, ito sa left side. So bago lumamig siya, ang gagawin natin mga sir, mga boss, ikabit natin yung kalahating pisngi ng crankcase, itong side na to, para habang lumalamig yung ininit natin dito, habang sumisikip siya ay nakasentro. Kumbaga nakasentro yung sigunyal dito sa kabilang side, dito sa right side. So diskarte lang yun para sentrong-sentro yung ating sigunyal pag habang pinapalamig natin. Yan katulad dito, yan malamig na. Sentrong-sentro yan kasi kinabit habang nung mainit pa lang, pagsalpak pa lang ng sigunyal, kinabit namin agad tong kalahati ng crankcase para habang lumalamig na siya, habang humihigpit na yung
habang umihigpit na yung bearing, yung pinagkakabitan ng bearing dito sa kabilang side, dito sa left side, nakasentrong-sentro naman siya dito. Ayan. So ipapakita ko sa inyo mga boss, tatanggalin ko lang tong yung kalahati kasi nga ire-regasket pa natin to. Wala pa siyang mga gasket, tumapasin nyo, walang mga gasket. Kasi nga temporary, habang pinapalamig, ikabit muna to para nakasentro. Kumbaga sentrong-sentro yung sigunyal. Alright mga boss, mga macharo, ito. Pasensya na, hindi ko na napakita kanina, medyo hindi ko na videoan yung sabi ko kanina yung ire-regasket natin yung Ayan. Nakita nyo may gasket na. So kanina nung pagbuo pa lang, nung pagsalpak ng sigunyal, wala pang gasket yan. Nare-gasket na natin. Hindi ko lang nakalimutan ko lang ma-videoan yung pagtanggal ko kanina uli kasi nga nare-gasket natin. Ayan. So ito na, nabuo na natin yung engine. Sasalpak na lang doon sa chassis, tapos konting mga kabit ang mga wirings, connection, tapos siyempre wag kalimutan nyo langis, wala pa langis to. Yan, so yun na lang gagawin natin, salpak natin, tapos wiring, then paanda rin natin mga master. Tingnan natin, pakinggan natin, tingnan natin kung ano yung kinalabasan nung ginawa natin ito ng engine overhaul ng scooter na 110cc. Yan. Okay na mga boss, mga master, na ikabitan natin yung makina. So nabuo na natin yung engine, yung itong 110cc na mga scooter na to. So parinig ko lang sa inyo kung ano yung kinalabasan nung ginawa natin engine overhaul. Alright, so ito na mga boss. Ito na yung tunog ng makina. Takpan ko na yung tambucho para marinig nyo maigi. Okay. Yan po yung tunog ng makina mga sir. Naka-pipe lang kasi. Ayan. Kaya medyo maingay. Pero wala na yung kanyang, yung dati may tunog kasi ito na tunog big bike. So yun lang mga sir, sinare ko lang sa inyo itong ginawa nating araw na to, itong scooter na 110cc. Ayan. So yun lang, shoutout sa atin lahat. Shoutout kay Sunny Boy. Ayan. So ito, may mga gagawin na lang kami mga adjustment dito, baka bukas na kasi gabi na. Time check 11 pas 11 na. Yan. So muli, ito si Tong Arman sa Motohouse. God bless sa atin lahat mga kamaster yan, mga katropa. Ayan. So bye bye.